Parang kumbaga ako, no? Kasi nakikita ko yun eh. Kahit si PRRD na lang, si PRRD. Niyakap na niya, no? Kumbaga, nagsakripisyo siya para sa Pilipinas. Tsaka alam niya eh. Alam niya pagkatapos ng term niya, huhulihin siya, hahabulin siya, 'di ba? He just didn't know that it was going to be this brutal, 'di ba? Sa madaling salita, lahat tayo dito, alam naman natin 'yon, yung niyayakap natin yung consequences, 'di ba? Ng mga desisyon mo sa buhay. So, yung mga marino natin, para nakikita ko, ganun naman din sila. Yes? Am I correct? Yes, ma'am. Oo. Kaya pinirmahan nila ang kanilang affidavit. Merong nag-witness na bishop at humarap sila lahat sa isang notaryo. At tinanong naman sila ng notaryo kung kusang loob ba nilang ginawa ang affidavit nila, naintindihan ba nila ang kanilang affidavit, wala bang pabuyan na ibinigay sa kanila, wala bang pananakot. Lahat naman ang sagot nila ay wala at oo, no? Naintindihan nila yung nilalaman ng affidavit nila. So sa tingin ko naman ay matibay ang kanilang kalooban na panindigan ang kanilang sinumpaang salaysay. Pero sa ngayon, sunod-sunod ang mga natatanggap din nilang mga, the subtle messages. Meron pa nga nag-message dyan na nasa active service pa, na opisyal, na siguraduhin nyo lang na mapabagsak ninyo ang gobyernong ito dahil kung hindi ay may paglalagyan din kayo. Yung mga ganun na text message, no? At nabasa ko naman, na-capture ko rin naman yung mga text message na ganun. Alam po ninyo yung Armed Forces of the Philippines, pag susuriin ninyo ang ating saligang batas, nakalagay doon the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Naging redundant nga ang ating saligang batas because the state already comprises the four elements of people, territory, sovereignty, and government. No? Pero bakit in-specify ng ating saligang batas yung people and the state? Bakit hindi niya sinabi na the AFP is the protector of the state and the government? Hindi ganun Ang sinabi doon, protector of, inuna pa niya, protector of the people and the state. No? So, huwag na nating pinagtatanggol ang gobyerno dahil sa palusot na there is a chain of command and the president is the commander-in-chief. Wala po yan sa ating saligang batas. Ang ine-emphasize ng saligang batas, the AFP is the protector of the people and the state. Hindi niya sinasabing people or hindi niya sinasabing administration and the state or the government and the state. Hindi po ganun. Sir, meron bang binigyan na general or AFP official ng maleta? Ma'am, katulad ng sinabi ko kanina, mahal natin ang AFP, no? Yeah. At ayokong madungisan ang imahe ng AFP dahil lamang sa iilang mga opisyal. Correct. And I do not want to discuss about that in public, no? At kung gusto akong kausapin ng liderato ng Armed Forces or even the Department of National Defense, pwede naman para pag-usapan namin ito at paano masaayos na hindi na mauulit ang mga bagay-bagay na nagdadilute sa professionalism ng ating armed forces. Yes, correct. I understand perfectly kasi pareho tayo, sir, no. Mahal natin ang AFP. No, my closest friends, my husband and I, our closest friends are in the military. My children grew up with their military brats, no. So because of that love for the institution and that respect for the institution, I think we're the right people to criticize them because they know it's coming from a place of love. It's not coming from a place of wanting them to be destroyed like the CPP. The CPP criticizes them. And in fact, it is Bongbong Marcos that's destroying the institution of the AFP, no? Like his father before him did. And it took a very long time for the AFP to regain the trust of the Filipino people again after Ferdinand Marcos Sr. nag-soul searching, etc. Diba? And you are correct. I really believe you when you say that if there's corruption, I'm pretty sure there's corruption, it's a handful and the vast majority of soldiers. Kasi iba sila Iba sila, alam ko yan kasi asawa ko sundalo no? So, I saw that even though he loved us so much, no? My husband loves his family so much, time and again, he would turn and leave us to sacrifice, no? To offer his life to our country. So I knew it's my lived experience. And
we've buried a lot of our friends who died for country, 'di ba? So alam ko yung you cannot question, no? Lalo na the vast majority, and yet I have also seen a lot of corrupt bastards in the AFP. And that has also destroyed our country. Napakarami nilang yayaman ng mga yan. Wala silang kahihiyan. Marami sila, kahit yung mga asawa nila, no? Ganyan din. So, for me nga, my formula, I guess, no? Is always to speak the truth. Just speak the truth, no? And then let the chips fall where they may, no? Because the truth is very formidable. Diyan natin napabagsak ang CPP, NPA, NDF, kahit na sige-sigang red tagging, whatever. Kasi yun naman yung katotohanan, di ba? Totoo namang CPP kayo, di ba? Etc. So, I think that I don't want to be part of the cover-up of the AFP. I'm not going to cover up for mga magnanakaw. I'm not, never, ever. And what I want is to honor the sacrifices of the men and women in uniform who have given up their lives, and to recognize every day that we are standing on their shoulders, on the sacrifices of their shoulders. We're standing on giants' shoulders, no? And it's not just one generation, but decades of heroism of Philippine soldiers, no? And we dishonor them when we cover up for these bastards, no, who are covering up for Marcos and protecting him. They dishonor the sacrifices of the men and women in uniform. So, that's my take on this, sir, no. Kaya nga yung pinapanood ko yung mga marinos, the Marines yesterday, the soldiers yesterday, that was the soldiers that I know, that I recognize, no. But it's kasi nakakatakot nung nakakausap ko na yung mga dating kakilala ko, like Charlie Galvez. Ay, iba na yung andar ng utak nito, ah. Oh, totoo, parang kakilala pa ba tayo? Ganon. So parang yun yung that's where I'm coming from. No? Problema nga tayo sa Barman dahil kay Bitaw, gani, yes, true. And because of money, 'di ba? Corruption. Buti sana kung ideological differences or whatever. And I have inside information. This was as soon as BBM sat in office, Charlie Galvez and Anton Lagdameo did their thing in BARM already. Talagang winasak ang BARM. And for what? For money. Na rotten. Dirty, rotten scoundrels talaga. No? And I think that, yeah. Yun nga ang problema dyan, ma'am, eh. They mess up with the BARM. Yeah. And the problem is the senior leaders of the MILF, sina Iqbal, sina Murad, syempre meron tayong may limit ang ating buhay, no? Matatanda na itong dalawang ito. Yeah. Yung next generation of their leaders, hindi maganda ang tingin na nila sa ating gobyerno. Dahil nga dito, winasak nila yung mga prinsipyo na dapat ipatupad tungkol sa BARM, no? Etong ating Senate, tila nagsasabi ngayon si Senate President na hindi dapat kayo seryosohin sa inyong mga sinasabi. Paano po kaya ang inyong next move dyan? How I wish na masabi ni Senator Soto sa harapan ko yung kanyang pananalita. Sinabi rin kasi, sinabi attorney na napakalaki daw ng discrepancy in terms of yung pera, yung involved na pera na pinag-uusapan, 805 billion. Sinasabi ni Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee na parang sobrang laki ng pera. O parang it doesn't add up. Sabi parang 70% napunta lang doon kay Cheese, ay kay Charis, kay si Sandro napunta 70%. Sana yung iba? Ganito, ang tinutukoy kasi ni Senator Lacson ay yung pondo na galing lamang sa flood control. Pero ang daming pinanggagalingan ng pera na dumarating kay Saldico. So ang sabi kasi ni Senator Lacson, 1.3 trillion ang flood control fund. Yes. At kung totoo daw na 805 billion ang nakuha, parang 70% na yun ng pondo. Parang hindi ka panipaniwala, sabi niya. Yes. Pero balikan niya yung PDOF scam. 60 to 70% ang kickback ng mga legislators. Walang pagkakaiba dito eh. At sabi ko nga, hindi lang naman flood control fund ang involved. Merong DENR, Department of Agriculture, doon sa National Irrigation natin, no? Ang daming ghost na irrigation projects, ha? customs pa. Yung reforestation, sasabihin, nagtanim pero wala namang tinanim. Mag-inspect ang COA, sasabihin, nagtanim kami pero nangamatay yung mga tinanim, eh. No? Misinformed si Senator Lacson. Misinformed or inaano niya, tinitwist niya. Kasi ang tutumbukin ko dito kasi, yung sinasabi niya, instead na pansinin kayo, yung credibility nitong 18 eh. No? So, hindi naman tayo abogado, kaya tatanong natin, kailangan ba yan, pagka-presenta ng hindi ba dapat patunayan na nila kung totoo etong mga aligasyon, imbis na babanatan lang nila yung mga nagbibigay
ng aligasyon. Yun nga inaatake nila yung messenger, pero yung information, ini-ignore nila. Mas importante po yung information dito pero okay lang naman kung ayaw ni Senator Lacson maniwala. No? Wala tayong, hindi natin mapipilit siya. Basta ang ginawa natin ay nasa ombudsman na ngayon. Nabanggit niyo po na doon sa is kasama si Soto, nakasulat po. Oo. Si Lacson po ba kasama? Wala. Oo. Paano nangyaring kasama si Senator Soto? 2025 lang siya naging senador. Tsaka And baka meron daw, pa si Leila de Lima nakasama Oo. din daw na yun sinisilip nila na yun daw ang reason ba't natatawa yung mga congressman. Ang tenor kasi ng affidavit nila ay kung sino ang mga nabigyan ng pera, no? Kasama kasi si Leila de Lima, si Senator Soto na nabigyan. Kahit hindi sila miyembro ng Senate at the time, no? Nabigyan sila Ngayon, meron bang krimen diyan? Meron. Halimbawa, tumanggap si Congresswoman de Lima ng pera. Dineclare ba niya yan sa SALN niya? Krimen na yon kung hindi mo dineclare sa SALN mo. so, Soto ba dineclare? Kasi hindi ata alam ng asawa Yun yung nabanggit niya Oo, yun na nga Tapos, nag-deliver ka ng ilang maleta. Maliwanag na illicit illegal yung transaction na yan. Bakit mo ibibigay yung milyon-milyon na cash? Pwede mo namang idaan sa bangko. Pero ano daw ang motibo? Kasi syempre, nang tatanungin, anong motibo? Hindi naman na siya senador at hindi naman... Alam mo yan, connected yan sa impeachment. Sa tingin ko, personal evaluation ko. Kasi merong isang senador na hindi yata tumupad sa usapan, nabigyan. Kaya merong isang senador na campaign pa lang ay binigyan na para gumalaw siya pag dumating ang impeachment sa Senado. Achiche? Iba? Parang nakamoy ko na. Hindi tumupad, ating tumupad. Ngayon, ito, yung klaruhin lang natin kasi sinasabi ni Ping Lacson na yung total budget ng flood control ganito, sobrang laki naman yata. So klaro doon sa inyong mga dokumento, testimonya ng mga militar na yan, ex-military na yan, hindi nila sinasabi kung saan galing yung perang dinideliver nila, hindi nila alam kung saan galing, kung sa corruption ba yan sa Department of Agriculture, Department of Education, sa flood control. Kasi halo-halo na yung pera doon sa Horizon Kasi ang reception area nila sa Valle Verde, ang storage nila sa Horizon. And from there, yung distribution na kung saan na pupunta. Hindi po ba sila nagtataka itong 18 na ex-marines na bakit sila nagde-deliver ng pera kay Soto? Bakit sila nagde-deliver ng pera kay ganito? Hindi ba sila na doon? Ang unang nasa isip nila ay parte ng trabaho nila. Kasi before 2022, madalang silang nagde-deliver. Nagde-deliver naman sila pero madalang. Isang maleta, ilang paper bags. Pero nung pag-upo ni Saldico na chairman ng Appropriations Committee, yun na, araw-araw na at ilang maleta na yan. Ito, speaking of paper bag, Barat Baya, kung matatandaan mo, nung si Congressman Arne Tevez, sinano na nila. Parang tinatrabaho na nila para matanggal sa mga kaso niya. Nabanggit niya yan yung nagbibigayan ng paper bag dyan sa Congress. At dininay ito ng mga congressman, attorney, napaka-imposible naman daw na magbigayan ng paper bag ng pera doon mismo sa grounds ng HOR. Anong masasabi niyo dyan? Sa HOR kasi, ang ginagawa ay yung expandable envelope. Yung 2 million kasi ang laman nun So, lumalabas na parang dokumento ang laman. At nakakapasok sila sa Kongreso kasi may ID rin sila. And may prueba sila dito, may picture sila na may hinatid sila mismo sa grounds ng Congress. Nandyan lang kasi sila sa loitering around and even inside the office of Congressman Saldico. So yung dinala nila doon, paglabas ng mambabatas ay dala na nila May kanya-kanyang dala, no? At sabi nga, ang paborito nilang exit pag may nabibigay sa kanila, nagpapasundo sila doon sa helipad. May exit kasi doon katabi ng speaker's office. Doon nagpapasundo kasi hindi mo makikita sila doon. Attorney, meron ba kayong ebidensya dito? Balikan ko lang kay Soto. Ebidensya kay Soto na nag-deliver sila? Alam po nila yung building alam nila at i-describe nila, no? Kasi sila yung nagbuhat, paakyat. At nakita nila So kaya nilang i-describe yung itsura ng kung saan man dinideliver? Yes. Ano po ba yung kondo ni Soto o bahay ni... Hindi bahay. Parang semi-office. Wala namang nabukas na maganda. Baka may maganda din Lalo siyang bubugbugin ni Ma'am. May alam naman ako. May nag-post kasi ngayon. Ay, kahapon ako. Ay, kanina kaya nato. Kasama ko si Comelec Herman Garcia sa nagliliquiran ng maleta. Oo, malinaw sa kanila yun kasi
nag-meeting si Saldico at saka si Chairman George Garcia sa Maidas Hotel, no? Diyan sa may isang Japanese restaurant no. So ang mga security na ito, binabantayan nila yung sasakyan na kung saan nandun yung mga pera kasi kasama sa convoy ni Saldico. Laging may van na nandyan yung mga mali-maleta, etc. no. So pagkatapos ng meeting, may instruction si Saldico na maglipat kayo ng ganitong maleta sa sasakyan, no? So tumulong sila na maglagay sa sasakyan ni Kwan. So, Chairman. ito na po yung resulta siguro ngayon, no? Sa sobrang pagnanakaw mula ng 2022, halos wala ng project. At ito nga, yung sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala ng pondong pera ang Pilipinas para maiahon ang ating ekonomiya? Kaya ba nawala na ang pondo ng Pilipinas dahil pinaghati-hatian na ng mga kawatan ang pera ng bayan? Yeah. Obvious naman yon na yung pondo ng Pilipinas ay dinanakaw lamang at pinaghahati-hatian nila. Malinaw, no? Malinaw. Kaya nga yung BSP ay surrender na. Ang sabi ng BSP ay the fiscal tools, no, are not enough to shore up the Philippine economy. Kahit anong remedyo mo na sa mga financial tools natin, wala na. Surrender na ang BSP. Do you think itong mga pinapangako ng administrasyon, like maraming plano sila ng mga proyekto ng gobyerno na gagawin, kung ito ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano kaya mangyari po? Matutupad pa kaya itong mga pangako nila? Mahirap na kasi ang sinasabi, ang analysis ng Central Bank, our problem is no longer fiscal management. Yes. It is non-monetary ang problema. And what does that mean? It's leadership. It's the political environment. It's the reputation of the Philippines vis-a-vis mga international credit institutions. No? Wala na silang tiwala sa atin. In fact, if you look at the outflow of yung mga portfolio investments, no? As of yung last year, umaabot ng mga $10 billion eh. At tuloy-tuloy pa yan. May mga outflow na hindi pa natin regulated. Yung mga simpleng transaction lang Yes. nilalabas sa bansa. And halimbawa, itong may malaking malaking department store dito na magsasara na rin. Ang daming mga empleyado yan. Yung parang bilihan ng damit ito Parang oo. mamahalin. Oo. Huwag na nating banggitin kasi So, kaya titingnan po ninyo yung GDP natin last year, no? 4.7. grabe. Ano, I think it's 4.7 last year. Ang unemployment rate natin ay tumataas, no? At ang masama dito yung consumer confidence index ay bumababa din. Ibig sabihin, ang mga consumers ay wag na tayo munang bumili ng ganito dahil kulang na tayo sa pera. No? So talagang bumababa ang ating ekonomiya. In the next 2 years, naku po, wag naman sana. 2 taon pa. Oo, dahil Aabot pa ba? Attorney, ang mga Pilipino, lalo na mga netizen, talagang sinasabi nila, suportado nila kayo, at nagising sila sa mga sinabi nyo. Pero meron silang isang maliit na hesitation. Baka naman daw maging katulad lang din ng kay Gutesa yan. Willing ba sila mag-testify? kaya nga po kailangang magtulungan ang sambayanan dahil hindi na natin maasahan ngayon ang mga institusyon natin na gawin ang kanilang dapat gawin, no? Taong bayan na ang solusyon dito. Paano kayo makakatulong ang taong bayan para magpatuloy kayo? Anong gusto nyo makita sa taong bayan? Well, bantayan nila itong ating ginagawa, no? Suportahan nila kung maaari ay kalampakin natin ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso na ayusin nila ang kanilang mga trabaho. Well, on a political philosophy point of view, ang sinasabi is when the government is no longer serving the interest of the people can oust their government. No? Ito, attorney, kadugtong yan kasi lagi nating sinasabi sa aming mga vlogs na i-share natin ito kasi parang yung mainstream media, lalo na yung mga malalaki kilala, parang hinaharang. No? Pupunta tayo dun sa investigasyon na sinasabi ni Senator Jaime. Ito ba ay papabor? Kasi parang hindi nila, may media blackout parang hindi lalabas. No? Tapos sabi nyo, posibleng kay ombudsman, hindi na kayo makasalita. Baka mamaya magkademandahan pa, papasok tayo sa subjudice. Itong investigasyon ng kay Senator Jaime, pabor po ba sa inyo yan? O at the same time, yung hamon ni Kong Defensor na public trial, lahat po para magkaalaman under oath. Ito ba'y maganda? Opo, handa naman sila na makilahok sa anumang investigasyon o pagsusuri sa kanilang mga nasabi. Handa naman sila. Pero isa pa hong batikos ng Malacanang,
bakit daw parang katulad nung kay Zaldico na patse-patse ang release ng information? Bakit hindi daw one time, big time na lang na i-release nyo lahat ng nalalaman ninyo? Bakit unti-unti pa? Hindi kasi sila naging trial lawyer eh. Ako ay may sasabihin, halimbawa, kontrahin mo ako, meron akong ilalabas para kontrahin ka. No? Sasabihin, hindi kami nag-deliver, hindi ko kilala ang mga yan. Maalala nyo nung Napoles, PDAF scam? Paglabas ng unang article ng Inquirer, nagsalita yung mga mambabatas na hindi namin kilala si Napoles. Di ba? Naglabas kami ng mga pictures na magkakasama sila eh. So may ilalabas kayo na picture o ebidensya kasi sigurado to itatanggi na hindi kayo nakapag-deliver sa Paway dito sa Ilocos Norte. May picture ba kayo sa windmill na gano'n? May picture sa loob ng bahay eh. Nako po. Oo. May picture sa loob ng bahay. At kasama yung mga may-ari ng bahay. Attorney, Post mo na, Tony. mabalikan ko lang kasi Ganito, kasi may napanood ako interview mo, pinapagalitan ka ng isang babaeng, yung anchor eh. Ilinawin po natin dito, yung $2 million. May ano naman kasi may, kung logically speaking, medyo magtatanong ka eh. Bakit yung peso na dito naman nila gagamitin sa Pilipinas, pinalit ng $2 million? Yun nga po eh, dahil ang narinig lamang ng mga sundalo ay magpapalit tayo or bibili tayo ng dollars dahil meron tayong pinaghahandaan na mga foreigners. Yun lang ang sinabi nila. At eventually, nalaman nila na yung foreigners na sinasabi ay mga taga-ICC. So attorney, posibleng take home pay to o bonus kasi dollar eh. Kasi kung gastusin dito, peso. Hindi ko masabi kasi hindi rin nila masabi, no? Pero ang pruweba ay na nakasama nila itong mga ICC. In fact, inutusan pa sila na kwan eh. Kasi labas-pasok sila. So sa isang biyahe nila, hindi na magkasya yung gamit nila sa maleta. So may mga naiwan. At inutusan si Tube na siya ang mag-ship. Yes. Pinadala sa DHL yung ibang gamit na naiwan, no? Mga personal items, no? At may mga pinadala pa sila na mga resibo ng mga hotels, etc. So, ang ano po, nagbay- hotel, food, lahat yan, funded by who? binayaran na yan ni Zaldico eh. Yung resibo po ba may... Pero yung resibo, hiningi ng mga taga-ICC Bakit kaya? para daw may maipakita sila doon sa ICC na ginastos nila. Pinautang Walang nila. So, kumbaga, i-reimburse pa nila doon. Kinita na nila dito. Ang galing Parang, nyo, ha? parang yung ginawa ni Jack sa atin na nasa Davao, no? Oo. Nag-reimburse. Ayun. Pero binigyan na pala siya ng So- pagkain doon. Attorney, kasama na itong ICC si Trillanes. May mga litrato ba tayo dyan? Pwede nyo sagutin o hindi kasi baka sa susunod yan. Yes. Litrato na kasama nila si Trillanes? Mike po, Mike. Meeting with ICC personnel or any... Hindi ko sure kung may mga pictures, no? Tanungin ko sila. Ayun. So, ito parang Kasi- pera inabot kay Trillanes. Kwan eh, no? nararamdaman ko sa kanila na ang dami pa nilang tinatago. Oo, ang dami pa. So, So, parang, attorney, linawin natin, nakabili sila ng